Nagkaroon nga sana mga idol ang Sacramento Kings ng pagkakataong matambakan ng Phoenix Suns sa first half kung saan umabot nga ito sa pinakamataas na 20 points. Subalit kahit anong effort ng team, especially ni Zach LaVine at DeMar DeRozan, nakambakan at natalo pa rin sila ng Suns 120-116 na siyang ikinadismaya ng mga fans. Halos wala rin naman nga talagang pinagbago ngayon ang Kings sa kabila ng ginawang pagbabago sa lineup. Maging ang isa sa kanilang mga bagong player na si Russell Westbrook, inaasahan sanang magbubuhat at tutulong sa Kings. Nagkaroon nito ng napakalamyang laro, 6.6 rebounds. Puro baldog na naman nga ang ginagawa nitong tira sa kanyang bagong team na Sacramento, kagaya ng ginawa niyo noon sa mga dating kupunan. Kung inyong ang matatandaan, parating ang natatalo o nagkakaroon ng lose streak ang lahat ng mga teams na sinasalihan nito noon pa, at posibleng mangyari rin ito sa Sacramento Kings ngayong season. Samantala, pinanindigan talaga ng head coach ng Dallas Mavericks na si Jason Kidd ang paggamit sa kanilang rookie na si Cooper Flagg bilang starting point guard. Ngunit sa first game, kailangan talagang baguhin ng ganitong estratehiya matapos silang tambakan ng San Antonio Spurs. Literal, hindi gumagana ang paglagay nila kay Cooper Flagg bilang point guard matapos siyang makapagtala ng 10 points, 10 rebounds at 0 assist. Wala nga ni isang nagawang magandang pasa o play si Flagg sa kanyang kakampi, which is nakakahiya bilang isang gwardya. Hindi nga niya maayos na napapaikot ang bola at nagkaroon pa siya dito ng 3 turnover. Kaya mukhang kailangang ihinto at itigil ng coaching staff ng Dallas ang ganitong game plan. Mas maganda nga daw kung ibalik na lamang siya sa kanyang original na posisyon bilang small forward. Hayaan na lamang nila si D'Angelo Russell na maglaro bilang starting point guard at siguraduhin na mas gaganda ang kanilang performance sa mga susunod na laban. Sa kabilang banda, marami ang nakapansin na ibang-iba ang expression ngayon ni LeBron James habang pinapanood niya sa bench ang pagkatalo ng Los Angeles Lakers sa Golden State. Kita sa mata nito, gustong-gusto nga talaga niyang makabalik at makapaglaro muli sa lineup ng Los Angeles. At base sa balita ngayon, e-evaluate nga ng Los Angeles Lakers ang kalagayan ni LeBron James sa katapusan ng Oktubre, kung saan dito malalaman kung matagal pa siyang mawawala sa team o mapapaaga ang kanyang pagbabalik. Pero base sa isang source, balak talaga ni LeBron James na maglaro as soon as sa darating na November 11 sa magiging laban nila kontra sa Charlotte Hornets. Well, hindi na rin naman pwedeng patagalin pa ni LeBron James ang kanyang pagre-recover dahil sa performance ngayon ng Lakers. Malaki ang posibilidad na magsunod-sunod ang kanilang pagkatalo at maaga silang mahulog at malubog sa standings ng Western Conference. As of now, ayon kay Coach JJ Redick, kailangan nila ng isang LeBron James na magpe-penetrate papasok ng ilalim ng basket at babasag sa depensa ng kanilang kalaban.